Lately, meron ako nabasa sa Bible and sobrang tumatak siya talaga sa akin na ang sabi dun, "When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I." Psalm 61 verse 2. So, it pertains to when your thoughts feels heavy, God is higher than your pain. And hindi naman talaga natin maiiwasan minsan na isipin yung mga problema natin. But come to think lagi na kapag nandun kayo sa part ng sobra-sobra na iniisip nyo, hindi nyo alam paano nyo na masusolusyunan. Always think that God is higher than our problems or alam nyo yun yung thoughts natin sa buhay. Alam kong hindi madali when it comes sa mga bagay-bagay to say this, but alam mo, it saves you when it comes sa pag-overcome ng mga bagay. Like, di ba tayo naman talaga yung nagre-resolve ng mga problema natin. And come to think, kapag ikaw yung nag-breakdown during that situation, syempre, ikaw din yung maapektuhan. So, para at least hindi ka ma-break ng situation, kailangan mo i-feed yung sarili mo ng mga bagay na makapagpapalakas sa'yo. So, especially when it comes sa mind mo. Siyempre, yun yung pinaka kalaban natin usually kapag may mga pinagdadaanan tayo. So, I would suggest na kailangan magbasa tayo ng mga bagay na, alam mo yun, makakapagpagaan ng loob natin, kumausap tayo ng tao na mapapaggaan yung loob din natin. So, something ganon para at least hindi tayo mababurnout doon sa situation na meron tayo. Kasi alam nyo, lalo na kapag sinosolo nyo lang siya and hindi nyo siya sinosurrender, alam mo yun, ako kasi personally, parang ang mas naging sumbungan ko talaga ng prayer. Alam ko, dumarating tayo din sa mga situation talaga na hindi natin ma-measure kung hanggang saan natin kayang malagpasan yung bawat situation. But alam nyo, malaking bagay din na nakakapag-release tayo ng pain natin inside. Kasi mas mahirap kapag sinusolo natin siya. Like, sinasarili natin kasi ayaw natin, alam mo yun, ayaw nila makadamay na ng ibang tao, kaya hindi na sila nagkikwento, hindi na sila nag-share, ganito, ganyan, kasi may mga kanya-kanya tayong pinagdadaan. But come to think na the more na sinusolo mo yung situation, okay lang, hindi ka magkwento sa ibang tao, okay lang yun. But kahit papaano, alam mo yun, ma-pray mo man lang siya, yung sa sarili mo, ganyan. Para at least ma-release mo lang. Kasi may iba't iba tayong way paano natin ma-release yung pain. So, nasa sa'yo kung paano mo siya i-release. But, yung iba naman, parang talagang dala ng galit, talagang literal na nagsasabi talaga ng mga masasakit na salita. Kasi yun yung laman ng puso talaga nila, di ba? So, to avoid that case, kasi syempre tao lang din tayo, tao lang din ako. So, para at least hindi ako makasakit ng ibang tao. Hindi dahil diwag ako magsabi ng totoong nararamdaman ko. Hindi ko masabi dun sa tao. But, takot ako na makasakit ako ng ibang tao and mag-cause yun ng, alam mo yung stress, ng depression, anxiety, or what. Kasi hindi natin alam kung kailan tatama yung mga salita natin para mag-hit din sa ibang tao. And hindi ko kaya and hindi ko kakayanin na ako yung magiging cause ng tao para magkaroon siya ng mga ganong pinagdadaanan. So to avoid that case, ayun, I just prayed. Kasi hindi lahat ng tao is willing makinig sa'yo. Hindi lahat kasi ng pinagkikwentuhan natin is, alam mo yun, makakakuha tayo ng satisfaction dun sa feedback nila. Minsan kasi hindi naman talaga feedback yung kailangan natin. Minsan kailangan lang natin ng taong makikinig sa atin. So, depende sa situation. So, para ma-avoid yung mga ganun, like, kunwari, makapanakit ako ng iba, I just prayed. At least safe, di ba? Usually, ang ginagawa ko, pag kalmado na ako, like, kunwari, na-release ko na sa pray, and the following day, ganyan. So, ang ginagawa ko, dun ko palang sinasabi sa tao na, ay, alam mo ba, kahapon, ganito yung naramdaman ko, ganyan. So, syempre ako, pili lang yung mga taong sinisettle ko ng ganun. Kasi hindi naman lahat, like, willing isettle, willing makapag-ayos, willing makinig sa'yo, like, may pakialam doon sa nararamdaman mo, di ba? So, pagka nagmamatter talaga dun sa tao, yung nararamdaman mo, syempre sila yung kakausapin mo para masettle mo, ganyan. Whether gaano man kabigat yung situation, ako talaga, kinokontrol ko siya in a way na sinasarili ko na binibigay ko kay Lord, ganun. Pagsasarili na prayer para kay Lord muna 'to. Tapos, tsaka ko na i-re-release 'pag sa iba. Kasi alam niyo yun, minsan nga 'di ba sinasabi din nila, yung mga plan natin kapag shine-share natin ganyan, minsan nadji-jinx ganyan. So, parang ganun lang din siya. Ganun yung parang impact niya na dapat bago talaga sa ibang tao. Si Lord muna, ganyan.
Ano bang benefits kapag si Lord o kapagka pinray mo na lang, nag-pray ka na lang, 'di ba, kaysa kinuwento mo. Sa'kin kasi, para sa'kin yung benefits nung prayer na yun, siyempre spiritual connection, mas magiging deep, unang-una talaga yun. And yun yung pinakamahalaga dun, kasi alam mo yun, hindi mo lang siya naaalala tuwing may pangangailangan ka. Also, kapag may mga small wins ka, ganyan. So, mahalaga sa'kin yung gano'ng connection. Pangalawa, to avoid din na makasakit ng ibang tao kasi nga again magkakaiba tayo ng personality, hindi lahat kayang i-cater yung mga, salita na kaya nating bitawan, and hindi natin mababalik yun once the damage has been done, so mga gano'n. Tapos third, siyempre minsan nagko-cause din tayo ng baggage sa ibang tao, like kunwari meron tayong nararamdaman ta's 'pag nag-share pa tayo sa ibang tao, nadadagdagan yung iniisip nila. So isa yun, naiintindihan ko kung bakit hindi lahat nagkukuwento, hindi lahat nag-o-open, kasi may iba't ibang situation tayo. Pang-apat, mas nakakapag-isip ka pa ng mga bagay na puwede mong gawin. Kasi 'di ba pagka nandun tayo sa kalagitnaan nung nararamdaman talaga natin, minsan pabugso-bugso lang yung nararamdaman natin, paladesisyon tayo ng mga bagay na hindi naman natin mean talaga. So, ayun, at least kung hindi mo pa nasasabi sa ibang tao din, 'di ba parang kay Lord mo palang ano, walang judgment. Like si Lord yung kausap mo, natural lang na parang, "O sige magkuwento ka lang," ganyan. Kasi kapag sa ibang tao, hindi lahat kaya natin ma-take, 'di ba? Lalo na, yun nga, sabi ko sa inyo, kapag gusto lang naman natin na mapapagsasabihan, hindi lahat gusto ng feedback. Minsan gusto lang nila makinig ka lang, ganyan. So, yun yung isa pang benefit kung bakit maganda rin na parang kay Lord tayo magkuwento ng mga bagay-bagay, ganyan. Last one na kino-consider ko is safe yung mga bagay na pinagdadaanan natin. Especially kapag medyo confidential yung situation. Kasi siyempre minsan 'pag nasasaktan tayo, ganyan, ganyan, gusto lang natin mailabas, ganyan. Pero not knowing if yung taong pinagkukuwentuhan ba natin is safe pagsabihan, gano'n. Kasi baka seasonal lang din yung tao na 'yan, eh. For now, good kayo, tapos kapagka hindi na kayo good, like ilalabas na 'yan, gagamitin 'yan laban sa'yo. So, 'yun yung puwedeng maging cause. So, 'yun yung para sa'kin mga benefits bakit sobrang mas mahalaga na, mas mag-invest tayo ng time more on kay Lord kapagka hindi tayo okey than other people, 'yun lang. So, I hope it helps.